Praise God, amen po. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po'y magpapasumula na. Tayo po'y mawit magsigilang awitin po natin righteousness. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on, everybody. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on, everybody. Set free to worship, set free to praise Him, set free to rejoice before the throne. And the prophets shall shout and sing, hallelujah, amen, and His praises ring, set free to rejoice forevermore. Set free to worship, sets free to praise Him, sets free to rejoice before the throne. And the prophets shout and sing, hallelujah, amen, and His praises sing, sets free to rejoice forevermore. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Zion is the dwelling of the Lord. So let us fly to the hills of Zion, to the sea of the living God, to the sea of the living God, to the city of the living God. So let us fly to the hills of Zion, to the city of the living God, for the ark of testimony. Tayo po'y tumayo lahat, Zion. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Zion is the dwelling of the Lord. So let us fly to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us fly to the hills of Zion, to the city of the living God, for the ark of testimony. The city is for the ark. For the ark of testimony, the city is there. For the ark, for the last night. For the ark of testimony, the city is there. Sa paborito natin sa kapito. Hallelujah! Sa bayan ng pangalan, Panginoon God. Makitas kayo, Panginoon, sa aming kalagitnaan sa pagpapatuloy po ang ating pagpupuri sa gabing ito. Taas natin ating mga kamay, simbolo ng pagtanggap
mananap sa kanyang presensya, damin natin ang mensahe ng awiting ito. Thank you for the cross, the mighty cross. For God is such a God, for such a son. And every day we're changing to your image more and more. Despite the cross, we're truly being transformed. Thank you for the cross. Thank you for the cross, mighty cross. For God is such a die for such a son. And every day we're changing to your image more and more. Despite the cross, we're truly being transformed. We're so amazed. We're so amazed, and we give you praise that you will save us at such a cost. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, mighty cross. For God is such a die for such a son. And every day we're changing to your image more and more. Despite the cross, we're truly being transformed. Sabay ko tayo, we're so amazed, and we give you praise that you should save us at such a cost. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. We're so amazed. We're so amazed, and we give you praise that you should save us at such a cost. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. For the power. For the power of the cross, for the power of the cross. Please, ang papurihin mo, tinatawag Panginoon. Yes, Son of God, hallelujah. Salamat ka, Panginoon. Amen. Dadako tayo sa panalangin, ating itaas ang ating mga tagapanguna, buhat kay Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse, Sister Angel Clark, Pastor Joe Campbell, at ang ating national leader, Pastor Alberto, and Sister Susan Lisipeda. Ganon din sa mga missionaries, patuloy nating ipanalangin ang Diyos, patuloy silang pagpalain ng ating Panginoon, ang kanilang pamilya, ang kanilang ministry. Sa mandako naroroon sila, itaas natin sa ating Panginoon, at maging ang mga regional leaders sa kanilang mga conferences, crusades, pioneer rally, harvesters homecoming. Idalangin natin ang Diyos patuloy na kumilos sa makapangyarihang paraan. Ang ating iglesia dito sa Las Piñas sa mga obligasyon at responsibilidad, at ganoon din ang inyong lingkod, ang aking pamilya, maging si Pastor Jet Celes, Sister Karen, Pastor Joel, Sister Alice Hispano, Pastor Richard, Sister Ruth Caba,
Pastor Alan, Sister Sonia Tablada, Pastor Mark, Sister Ruby Budota, Pastor Rocky, Sister Joanna Patalinho, Pastor Nab, Sister Lorna Soria, Pastor Renato, and Sister Betty Ruiz. At sa mga kapatiran may mga business, ang Heartness Family, Sister Melita Esteban, Sister Imelda Amores, Brother Alex, and Sister Christy Granadil. At panalangin din natin si Brother Gian, Sister Seni Arsadon, pagpalain ng ating Panginoon. Ganon din kay Alvin Oronya, ang kanyang negosyo, ang kanyang pamilya ay pagpalain ng Panginoon. Sa mga kapatid natin may mga karamdaman, Gitilio Celi Sr., for recovery, Brother Leo Hilot for recovery, Sister Merly Canonizado for recovery, at kay Sister Linda Caba sa breast cancer, pag-pray po natin ang himala ng Diyos, at kay Brother RJ Navarez sa kanyang gallstone, ang Diyos ay makakilos sa kanyang buhay. Sa mga kapatiran abroad, kay Ella Malinaw, Chini Malinaw, J. Marie Ramsing, Ging Macaraig, Maribel Garcia, ganun din kay Roxanne Esteban. So ngayong gabi, naparito kayo, may mga personal request kayo, pwede ba makita ang inyong kamay? At tayo po mga kapatid ay lalapit sa Panginoon sa panalangin at ating pong itaas ang ating bansa. Ganun din mga kapatid, ang ating pong mga plano at desisyon ay idulog natin sa ating Panginoon at kasabay nito ang pag-iingat ng ating Panginoon na gabayan tayo ng Diyos. Nananalangin tayo pero kailangan mag-ingat din tayo, lalo na ngayon, napakataas yung temperatura, umabot ng 49 heat index dito po sa Las Piñas. Kaya kung wala kang aircon, medyo mahihirapan ka talaga, mga kapatid. Pero panalangin din natin dahil ang problema naman ay yung ating babayarin. No? Kaya bigyan tayo ng Diyos ng proteksyon at maging marunong, maging maingat, lalo na sa ating mga kinakain, mga kapatid. Okay, so ngayong gabi, dudulog tayo sa panalangin, ang ating activity sa loob at labas ng iglesia ito. At habang lumalapit si Brother Alex, pamunahan tayo sa panalangin, minsan pa ating itaas ang ating mga tinig sa ating Panginoon. Kung meron kayong mga personal na kahilingan, ngayon pa lang ay ating banggitin na sa ating Panginoon. Hallelujah, glory to Jesus. Sambarala Shirahanda, we give you praise. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos, sinasambang banal mong pangalan na patuloy kang maghimalat, tumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah, we worship your holy name. We give you thanks in Jesus' name. Hallelujah. Dakilang Diyos, sama naming banal, sa pangalan ng ibugtong na anak na si Jesus, maging sa pagkikipisan ng banal na Espiritu. Ngayon gabi, Panginoon, linisin mo ang kapulungan ito bawat isa sa amin na kami karapat-dapat lumapit sa iyong presensya na may pananampalataya. Dakilang Diyos, gabayan niyo, Diyos, ang aming mahal na bansa. Nagkakaroon ngayon ng kaguluhan, crisis sa mga leaders, lalo na Diyos mula sa Pangulo, sa kabinete, maging sa Senado, dakilang Diyos, hanggang sa pinakamababa ng nungkulan, habagan niyo, Panginoon, palayain mo ang bansang ito sa pagsamba sa Diyos, sa rebulto, sa mga imahin, sa mga hindi ka lugod-lugod sa panangin, Panginoon, at patuloy niyong patawarin, Panginoon, ang aming mahal na bansa. Alinsabay ang mga gawain sa paglago, buhat sa Prescott, Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell, kanyang leadership, maging ang mga bansa na hindi pa naabot, ang bansang communist, mga bansang Buddhist, Hindus, maging Panginoon, mga wala pa na atheist, Panginoon, maging mga walang relasyon sa inyo maabot, Panginoon, magpadala ka ng mga missionary, mga pastor, evangelista, maging amad sa Pilipinas, sa Mother Church, sa Mandaluyong City, Pastor Boyet, Sister Susan Visipeda, Luzon, Visayas, Mindanao, regional leader, mga missionary, Kalakang Maynila, mga leaders na rito, Panginoon, pagpalain, Pastor Sandy, Sister Susan, ang Las Piñas City, Kapagan, patuloy pagpalain, dalawin mo ng pagkilos mo, Diyos. Patuloy kang Diyos mag-raise up, Panginoon, ang mga supporters,
Ipagod mo mga hanap buhay, mga negosyo. Patuloy ka magtayo, Diyos, ng kaharian mo na matatag, na punong-puno ng patuloy ng adikain na mapalawak ng gawain, mga maglalabas na mga misyonary, mga magpapastor, mag-asawahan, mga leaders, mga pillars of the church, Panginoon. Maging Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang mga nalapit na mga gawain, mga pioneer rally, mga harvesters homecoming, mga jubilee night, mga regional conference, Panginoon, maging upcoming na mga gawain, pagtagumpay mo, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, mga kapatid na may sakit karamdaman, Panginoon, ng past recovery, patuloy maghimala, Panginoon, sa Delcaba, Panginoon, ang kanyang karamdaman, maghimala kayo, Panginoon, mula ulo ka pa. Inangkin namin ang himala kagalingan sa bawat may sakit karamdaman, lalabas kami, maging aming spiritual kinatagpo mo, pagpalain mo, ang iyong lingkod na magdadala yung banal na salita, doon dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain natin ang bawat isa, tayo magtanggapan. Jesus, you've done so much for me. Jesus, you've done so much for me. I cannot tell it all. I cannot tell it all. Jesus, you've done so much for me. I cannot tell it all. Jesus, you take my weary soul. I cannot tell it all. I cannot tell it all. Jesus, you save my weary soul. I cannot tell it all. Amen. Praise God sa ating mga pabalita, mga kapatid. Sunday School, 9 a.m. tayo po'y magpapasimula at ang ating morning service ay 10 a.m. At sa gabi naman ay 6:30 p.m. at Wednesday evening ay 6:30 p.m. At ang ating panalangin Lunes hanggang Sabado. Praise God. At yan ang salang natin yung ating pong mga activities para sa susunod na buwan. At ngayong gabi, tayo po naman ay dadako sa paglikom ng ating handog at kaloob. Pero bago ang lahat, nais ko munang basahin ng ilang talata sa Biblia. Sa 2 Corinthians chapter 9, verse 10 and 11. Dalawang bagay, mga kapatid, ang ipinapakita rito. Una, tinawag tayo sa generosity. Pangalawa, tinuro yung sowing and reaping. Kaya sabi rito sa 9, verse 10, at ang nagbibigay ng binhi sa nag-aasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng iyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katwiran. Yamang kayo pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Sisilipin natin yung supernatural dimension ng giving. Itong ating pong conference, super expectancy. May mga narinig ako mga patotoo ang Diyos ay mayroong ginawa sa kanilang buhay at ito ay totoo rin, mga kapatid. Ang katotohanan ito kapag ating sinampalatayanan ang ating Panginoon. Ngayong gabi, paano mababasag yung financial limitation sa buhay ng believer? Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol din sa kingdom flow ng Diyos sa buhay natin. God is the source, not your salary. Ito yung dapat nating maintindihan. Sabi nga ron sa verse 10 na ating binasa,
Now, He who supplies seeds to the sower and bread for the food. Kaya ang Diyos ang nagbibigay ng seed. Tumutukoy ito, mga kapatid, para sa future. At yung bread naman, tumutukoy ito para sa present. So, kung ating pong pakakaunawain, ang Diyos ang siyang kakatagpo sa kasalukuyang panahon at ganon din sa darating. Ito yung ibig sabihin po nito. Future and present. Ang problema ng marami, akala nila ang source nila ay ang kanilang trabaho. Negosyo o sweldo. Pero ang katotohanan, ang Diyos ang ultimate source. Lahat ng iba ay channel lamang, parang gripo, mga kapatid. Hindi siya ang source ng tubig. Dumaraan lang ang tubig sa kanya. Kapag pinutol ang source, kahit gaano kaganda ang gripo, wala itong lalabas. Ganon din sa buhay natin. Kapag nakakunik ka sa Diyos, tuloy-tuloy ang flow ng blessing. Kahit magbago ang channel, hindi ka mauubusan. Kaya nga merong nakapagsabi ng ganito, your job is not your provider. God is your provider. Your job is just His instrument. No? Instrumento lamang. Alam nyo, nung nakaraan pong conference, dun sa mga wala na hindi nakadalo, ito po yung International Night, yung Thursday. Naghamon ang ating pastor patungkol sa pagmimisyon, mga kapatid. Sabi ni Sister Susan sa akin, sabi niya, ibibigay na natin ito. Si Chini kasi, yung aming anak, pag uuwi siya, meron siyang ibinibigay, mga kapatid, sa amin na nadala. At yun ay iniipon ni Sister Susan. Kaya nung time na naghamon, mga kapatid, patungkol sa pagmimisyon, sabi ni Sister Susan sa akin, ibigay na natin ito sa mission. Bakit pinaalam? Kasi, mga kapatid, ang pagbibigay, pinagkakasunduan ito. Hindi pinagtatalunan at mas lalong hindi pinag-aawayan. No? Kaya kung kayo ay nakakaintindi, mga kapatid, walang question pagdating sa pagbibigay. So, ginawa ni Sister Susan ay ibinigay niya yung nakatabing dolyares para sa kanya. So, to make story short, mga kapatid, may mga gastusin kaming mga kinaharap, sabay-sabay po yan. Pero magugulat ka doon sa super expectancy, mga kapatid, yung supernatural na ginagawa ng Panginoon. So, nung Mother's Day ay tumawag yung aming anak kasi nauna yung Pilipinas na ipagdiwang yung Mother's Day. No? So, sa Amerika kasi, mga kapatid, late sila. Kaya, sabi nung aming anak, sabi niya, Mama, merong 3 numero dito, 1, 2, 3. Mamili ka. Kaya sabi ni Sister Susan, sabi niya number 2. At sinabi naman ni Miriam, ako number 3. Kaya nung binuksan, mga kapatid, yung laman ng sobre, praise God. At syempre, unang masaya si Miriam. Kasi yung first prize nakuha niya. Hindi ko na sasabihin, pero dollar yun. At yung second prize, nakuha naman ni Sister Susan. Hindi ko na rin babanggitin, mga kapatid, yung halaga, pero dollar din yun. Ang point ko rito, mga kapatid, pag ikaw ay nagbigay, papalitan ng Diyos yan.
Ganun ang ating Panginoon. Alam mo kung bakit hindi makagawa ang Diyos ang himala sa buhay mo? Kasi hindi ka tapat. No? Hindi ka tapat. Nadadaig ka ng pangangailangan. Kaya subukan mo ang Panginoon at hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, magbibigay tayo sa ating Panginoon. Inuulit ko, ito ay season ng pag-ani. Hallelujah. Kaya tanggapin natin ang gagawin ng ating Panginoon. At deserve mo yun dahil nakita ng Diyos ang iyong katapatan sa pagbibigay. Pangunahan tayo ni Brother James sa paglikom ng ating mga handog at kaloob. Mr. Gagat, Panginoon, maraming salamat po muli sa panibagong pagkakataon upang kami po ay makapagbigay ng aming pasalamat sa inyong Panginoon. Nadalangin po namin, O God, buksan yung durungawan ng inyong kalangitan, Panginoon, ng pagpapala, maging sa mga tao ng saong susuporta, Panginoon, sa inyong gawain. Ito lamang ang isang magdalangin, binabalik po ng papurit pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I'm working on a building. I'm working on a building. It's a great foundation. I'm working on a lasting on a rock my Lord. And I never get tired, working on a building. 'Cause when I get to heaven, I'm gonna receive my reward. Once again, I'm working on a building. It's a firm foundation. I'm working on a lasting on a rock my Lord. And I never get tired, working on a building. 'Cause when I get to heaven, I'm gonna receive my reward. Amen. At ngayong gabi, nais kong iramin ang pakikinig ng bawat isa. Tayo po'y dadamog na sa gitna ng Panginoon at dadalhin ni Brother Vincent. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid. Sa ating mga Biblia, Numbers 32, verses 18 hanggang 19. Ang nag-operate ng laptop ay medyo bago pa. O yan, praise God, nailabas ka agad. Numbers 32, 18 hanggang 19, we will not return to our homes until all the people of Israel have received their portions of land. But we do not claim any of the land on the other side of the Jordan. We would rather live here on the east side and accept this as our grant of land. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Tayo yung umuna para sa panalangin. O dakilang Diyos, patuloy kami nagpapakumbaba before you, O God. Walang saysay lahat ng ito, Lord God, kundi mo kami sasamahan, Panginoon. Wala kaming magagawa, Lord God, sa sarili namin karunungan, Panginoon. Kaya we humbly ask, Lord God, ang muli mong ikilos ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ikaw ang direktang mangusap sa bawat isang naririto, Lord God, maging ang mga nanonood online, Panginoon, magbigay ng wisdom, Lord God, at magbigay ng direksyon, liwanag sa pagpili ng aming mga desisyon sa buhay, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong kabutihan, Panginoon. Ang lahat ng ito ay para lang sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa ating Panginoon at nabigyan muli ng pribilehiyong makapangaral ng kanyang banal na salita. Salamat din sa tiwala ng ating pastor. Ang mga ngaral muna ngayong gabi ay disciple. Sa ating binasa mga kapatid, merong pagpili na nangyayari at kasasabi rin na nag-49 degrees. Kaya pala kanina sa office, nagpapatay kami ng ilaw pero napakainit pa rin. Nakaupo lang ako pero pinapawisan ako. Ngayon, sabi nga ni pastor, kapag napakainit, dalawa lang naman pipiliin mo na magmantika ka hanggang iniihaw o kaya naman ma-heat stroke ka naman pag nakita mo yung bill mo sa Meralco. Pipili ka lang. Ngayon, saktong-sakto kasi
kasi itong pag-uusapan natin tungkol din sa pagpili. Nakita natin, tapos sabi nasa natin, may pinili. Kaya mga kapatid, tingnan natin, yung nagsasalita dyan, tribo yan. Tribo ng Israel. Specifically, malaman natin kung aling tribo. Kasi alam natin, ang Israel, review lang muna. Kasi baka nakalimutan na yung tinuro sa Sunday School. Baka naalala na lang, ilang beses na pinaulit yung mga picture. No? Baka puro wedding na lang ang naalala. Review lang kung ilan ba ang tribo ng Israel. So alam natin yan, praise God, 12. At yung 12 yun, napakarami nun mga kapatid. At yung 12 tribo na yun, iba-iba yun. May pagkakaiba yun. Dito lang din naman sa Las Piñas, iba-ibang tribo rin tayo. At merong nadagdag nga sa Malinaw tribe, praise God. Nadagdagan sila ng isang miyembro. At syempre, iba-iba yung mga tribo natin dito. Merong De La Cruz na magbabakasyon at iingatan sila ng ating Panginoon. Ganun din, sa pagpipicture, medyo segwayan na natin saglit. Sa pagpipicture, iba-iba rin yung magandang anggulo ng mga tao. May iba na hiyang kapag tutok yung ilaw sa kanila. Meron din naman na sinasabihan ko na usog ka lang. Kasi baka pag pinicturean kita ng ganyan, nakita mo yung resulta, baka di mo magustuhan. Kaya iba-iba talaga mga kapatid. Sa isang grupo, iba-ibang grupo, meron talagang iba-ibang tribo, meron talagang pagkakaiba. At ganoon din naman sa tribo naman namin, tribo ng Amores. Ayan. Dati ako lang yung naligaw dito. Ayan. Hindi ko na alam anong nangyari yun. Tumatanda na talaga. Ayan. Tapos sumunod si nanay. Answered prayer. Tapos ngayon naman, yan, si Claire. Nakahatak pa nga ng boyfriend. Ayan. At next naman, si Grace. Si Grace kasi mga kapatid, accounting kasing course, accountancy. Kaya madalas busy. Parang yung galing sa tribo ng Rayo. Di ba, accountant din yan eh. Dati, busy yan, sobra. Jubilee night lang yan, nakaka-attend. Once a month lang, pero ngayon, nakita natin. Pinipili na talaga na unahin ang gawain ng ating Panginoon. Kaya makikita natin, lumalago na tayo mga kapatid. Itong Las Piñas Church, sabi nga ni Pastor, nasa panahon na tayo ng pag-ani. Lumalago na tayo. Kahit meron tayong mga kapatiran na bumalik sa Negros, kasi syempre, nandun yung anak niya, at meron din tayong kapatiran na nag-aasikaso para bumalik naman sa Australia. Ganoon talaga. May mga lumilipat ng lugar pero pinapalago pa rin tayo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mangaral ako ngayong gabi sa paksang Choosing Our Inheritance. Ayan. Mga pagpili ng ano pa yung mamanahin natin, ano pa yung matatanggap natin galing sa ating Panginoon. Doon sa verse nating binasa sa Numbers 32:18 hanggang 19, ang tinutukoy doon sa verses na yun, mga Israelita. Kaya sabi dyan, di ba? Yung mga tao raw, hindi babalik hanggat lahat ng mga Israelita natanggap na yung mamanahin nilang lupa. Ayan. Israelita, yung tinutukoy sa verses na yun. At liwanagin na muna natin bago tayo mag-proceed sa 3 puntos. Mga kapatid, hindi tayo Israelita. Hindi ko alam kung merong dito, may tugong foreigner, di ba? Baka si Starlita, nagra-rhyme, Israelita, si Starlita. Hindi ko alam. Sa itsura di ba? Medyo hindi pang Pinoy. Kaya sa picture, first lady talaga yung dating ito. Hindi ko alam kung may lahing foreigner si Starlita. Pero tayo mga kapatid, sigurado hindi tayo Israelita. Kaya liwanagin na natin na ito mga kapatid, itong verse na to sinasabi para sa Israelita, pero applicable yan sa bawat isa sa atin mga kapatid. At ayong nagsasabi nga ng basta opinion ko lang, kailangan suportado ng banal na kasulatan. Galatians 3, verse 29. Ang bilis talaga, praise God. Okay na. Pinano na kagad ni Lord ang nag-operate ng laptop. Galatians 3 verse 29, And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are His heirs, and God's promise to Abraham belongs to you. Kasi alam natin mga kapatid, sa time na nangyari yung sa Numbers nga, yung malapit ng pumili ng mga tumanggap ng mga mamanahing lupa, yung mga Israelita, Old Testament yun. Ibig sabihin, yung pinakausap doon, Israelita lang, hindi kasama yung mga Hentil. Pero sabi dito mga kapatid, New Testament verse, na kapag nasa Panginoon ka na, ikaw ay tunay na anak ni Abraham. Ibig sabihin, kahit wala kang kung Israelita, kasama ka sa pangako. Kaya mga kapatid, itong pag-aaralan natin, applicable sa lahat. Walang duda doon.
pwede magsabi na para sa Israelita lang yan. Okay? Maliwanag? Malinaw? Clear na clear. Di ba nakamove on sa kasalan? Kaya mga kapatid, tulad nung nangyari sa tribo ng Israel sa panahon na yan, tayo rin kumaharap sa mga pagpili. Kumaharap sa choices sa buhay natin. At alamin natin kung ano ba yung naging choice nung mga tribo sa puntong yan. First point mga kapatid, tribes outside Canaan. Okay, review ulit. Ayan. Ayan. Kailangan i-upgrade natin yung preaching. Magpapakita tayo ngayon ng visual. Saka chinecheck din. Tinetesting din kasi in-update yung ating laptop pati yung program. Tinetesting kung kaya na ba maglabas ng image. Kasi yung nakaraan medyo nagka-problema. Praise God, okay na. Ngayon review tayo. Ano ba yung Canaan? Ano ba yung Kanaan? Ano ba yung Canaan na yan? Mga kapatid, alam naman natin, yan ay ang Promised Land. Yan ang lupang pinangako sa mga Israelita. At sa puntong binasa natin, sa verses na binasa natin, malapit na sila, mga kapatid. Malapit na silang pumasok doon sa Promised Land. May kaganapan nga lang. Kaya kita natin may iba't ibang kulay dyan. Basahin natin, Numbers 32, verse 1. The tribes of Reuben and Gad owned vast numbers of livestock. So when they saw that the lands of Jazer and Gilead were ideally suited for their flocks and herds, tigil natin, may konting pabitin. May nakita, sabi sa verse na pinasa natin, yung dalawang tribo, may nakita. Tribo ng Reuben, tribo ng Gad. Pakibalik dun sa image, dun sa mapa, para maunawaan natin. Ayan. Makikita natin dyan, itong tribo ng Reuben, pati ng Gad, nakita nila na yung lupa na yan, medyo iba na yung kulay, no? Ayan, nag-iba yung kulay. Kasi ano yan green, yellow, pati red dapat. Medyo i-upgrade pa natin yan. Next project. Ayan. Yung Reuben, pati yung Gad, pinili nila, mga kapatid, okay na sila sa labas ng Promised Land. Kasi sabi nga doon sa pinasa natin, kita nila marami kasi silang mga resources. Marami silang mga hayop, hindi ko lang kung hayop yun, hindi sinabi. Pero nandun yung source ng kanilang resources, kanilang kayamanan. Nakita nila na yung lupain yan, sakto sa pangangailangan nila. Kaya mga kapatid, nung nakita nila yun, nakita nila na itong lupain to, masasagot yung pangangailangan ng aming pamilya. Tapos, dahil nga pagpasok nila dyan, sa Promised Land, sa Canaan, may digmaan pa dyan kasi may itataboy sila dyan. So, naisip ng dalawang tribo na bukod sa paporto para sa aming kabuhayan, yung pamilya namin magiging ligtas din. Kasi pag pumasok yung pamilya namin sa Canaan, pwedeng sila madamay. Alam natin yan, may mga gera na minsan nasasalisihan yung Israelita. Ayan. Kaya mga kapatid, nakita nila na, ay okay to. Okay to na dito tayo. Ayan. Kaya nakita nila yun, napabor nga sa sitwasyon ng tribo nila. Kaya nangyari, pati yung Manase, nabudol. Kalahati lang naman sa tribo ng Manase. Nabudol na, ay dito namin kami sa labas. Diba? So makikita natin, ayaw na nila dun sa loob ng Promised Land. Kaya mga kapatid, nagalit si Moses initially. Nagalit, kung babasahin yung buong chapter, nagalit si Moses nung sinabi nila yun. Kasi parang mauulit Maulit yung nangyari dati na ayaw pumasok itong mga Israelita. Kasi dapat di naman sila matagal, di ba? Dapat hindi 40 years yung kanilang paglalakbay. Ngayon, ayaw kasi nilang pumasok noon. Kaya sila natagalan. Nagalit si Moses kasi nga, parang uulit na naman na ayan na naman kayo. Yung mga ninuno nyo ayaw pumasok. Ngayon, kayo rin ayaw pumasok. Tapos mga kapatid, nag-explain naman. Ito yung maganda dito. Nag-explain naman yung tribo ng Reuben and Gad na para sa pamilya. Diba? Kaya sa mga pangaral, may emphasis din ng ating pastor na dapat sabay tayong kumikilos para sa pamilya at para sa gawain ng ating Panginoon. Kasi mga kapatid, maliwanag sa 1 Timothy 5 verse 8 na mas masahol pa sa unbeliever kung sasabihin natin na active tayo sa church pero papaya tayo sa ating pamilya. Kaya mga kapatid, pag nangangaral, talagang tinitiin ng ating pastor, hindi dapat pinapabayaan ng pamilya. Inuuna ang gawain ng Diyos pero hindi papaya sa pamilya.
ganun din yung pinupunto noong Reuben and Gad na mga tribo. Kaya gusto nila, doon na lang sa labas. Mga kapatid, maliwanag yun ha? Kasi kung inisip natin na mga unbeliever yung pinakamalala, hindi mga kapatid, malinaw sa Biblia. Pag pinabayaan mo yung pamilya mo, mas mababa ka sa unbeliever. Kaya mga kapatid, pumayag si Moses. Sa Numbers 32 verse 24, pinayagan sila ni Moses. Go ahead and build dams for your families and pens for your flocks. But do everything you have promised. Kasi mga kapatid, may utos talaga ang ating Panginoon. At sinabi rin naman nila na hindi naman kami tumatanggi sa gustong ipagawa ng Panginoon. Pupunta pa rin daw sila. Kaya mga kapatid, ang pinupunto dito, habang tayo nagsusumikap para sa pamilya natin, dapat sumusunod pa rin tayo sa utos ni Lord. Amen? Sa Numbers 32, verse 32, dito natin mababasa yung kanilang pagsasabi na susunod sila. We will cross the Jordan into Canaan fully armed to fight for the Lord. But our inheritance of land will be here on this side of the Jordan. Ibig sabihin mga kapatid, yung tribo na yan, yung mga tribo na yan, sumama pa rin sa laban. Pinaglaban pa rin ang bayan ng ating Diyos. Sumunod pa rin sa utos. Ibig sabihin mga kapatid, qualified naman sila eh. Pwede naman silang manirahan doon sa loob ng lupang pangako. Pero mga kapatid, pinili nila doon sa labas. Mga kapatid, ang will, ang kalooban ng ating Panginoon, di ba pinangako niya na dadalhin niya yung mga Israelita na pinalaya niya sa Egypto, dadalhin niya sa Promised Land. Lahat pinangakuan niya. Hindi siya namili ng tribo. Pero may mga tribo na pumili sa labas na lang. Mga kapatid, humaharap tayo sa mga pagpili. At para sa mga believers, mga kapatid, dahil alam naman na natin tama at mali, madalas ang pinagpipilian natin yung good at yung best. Yun yung madalas na nagiging pagpili natin. Ano ba yung pipili natin? Yung maganda o yung pinakamaganda? Ganyan madalas ang hinaharap ng bawat mananampalataya. Kasi mga kapatid, alam naman natin yan. Danas na rin natin yan na may blessings kapag sumusunod tayo sa Panginoon. Sure yan. Ang tanong na lang, ano yung pipiliin natin na matanggap? Yung good o yung best? Yung maganda o yung pinaka-maganda? Mga kapatid, babanggitin ko lang, may services tayo tuwing Wednesday, Sunday morning, Sunday evening, may Jubilee night pa, may Sunday school pa. Ngayon mga kapatid, pansin natin yan. Kapag Wednesday, konti lang yung mga atin. Sunday ng umaga, marami. Sunday ng gabi, konti rin. Sunday school, konti rin. No? So makikita natin dito mga kapatid, may mga pumipili na okay na to Sunday lang. Sunday morning lang. Wednesday, next time na, para sa pamilya naman. Pinipili nila ating Panginoon, okay yun, good yun. Pero mga kapatid, ito ang punto na meron tayong pwedeng piliin na mas maganda. Meron tayong pwedeng piliin na best. Gets naman na nagsusumikap tayo para sa ating mga pamilya. Maganda yun. Pero may mas maganda. Ngayon, ang pagpili, nasa sa atin. Ngayon naman mga kapatid, dahil Wednesday ito, core group naman yun nandito, lahat naman siguro consistent na. Wednesday, Saturday, Sunday, lahat naman siguro ma-attend na talaga consistently. Ang pagpili naman, kapag madalas ka na ma-attend, baka hindi ka na ma-absent, ang pagpili naman, kung member ka ba o papasok sa ministry. Mag-ministry ba ako hindi? Kasi okay na eh. Naunawaan mo na na ang best umattend para makalakas ka. Ngayon, ang pagpipilian mo, mag-ministry ba ako hindi? Kasi wala namang pilitan dito. Ikaw ang magde-decide kung mag-ministry ba ako o member ka naman. At mga kapatid, yan naman ang ating second point, ministry. Second point, share of Levites. Okay. Yung ano muna, verse muna. Mamaya yan. Share of Levites, Numbers 18, verses 19 hanggang 20. Yes, I am giving you all these holy offerings that the people of Israel bring to the Lord. They are for you and your sons and daughters to be eaten as your permanent share. This is an eternal and unbreakable covenant between the Lord and you. And it also applies to your descendants. And the Lord said to Aaron, you priests will receive no allotment of land or share of property among the people of Israel. I am your share and your allotment.
Mga kapatid, review ulit, mabilisan lang. Sino ba yung mga Levita? Ano ba to? Tribo rin to, isa dun sa 12. Pero ano ba to? Ano bang meron sa Levita? Sila yung mga leaders. Sila yung mga tagapuna. Sila yung mga pastor sa time ng Old Testament. At mga kapatid, specific ang Bible pagdating sa inheritance o sa share ng mga Levita, sa share ng mga pastor, sa share ng mga leaders. Himayin natin mga kapatid. Sabi dito, kalooban ni Lord na may mapunta sa mga tagapanguna. Galing doon sa binibigay na offerings. Para saan? Pabalik sa 19. Bakit? Bakit kagustuhan ni Lord na may mapunta sa leader? Para makakain, para mabuhay, para sa pangangailangan, para sa needs. At mga kapatid, maliwanag din dyan, hindi lang yung leader mismo. Sabi dito, for you and your sons and daughters, kasama ang pamilya. Liwanagin natin ulit kasi baka may kumontra eh. Kasi alam natin yung pinupunto dito eh. Baka may kumontra, sabihin na, Old Testament naman yung binabasa mo, bro. Nasa New Testament na tayo ngayon. Mga kapatid, applicable pa rin yan ngayon. Sabi nga, permanent, unbreakable. Kung titignan pa natin sa King James Version, ang ginamit dyan, forever. Ibig sabihin mga kapatid, pag sinabi ng ating Diyos, unbreakable, permanent, forever, walang hintuan, walang bawian. Kaya mga kapatid, hindi mali kapag may nabibili si pastor, may karapatan ang leader mga kapatid, direktang utos galing sa ating Panginoon. May share ang leaders galing sa mga binibigay ng Israelita, ng congregation, ng miyembro. Sasabihin ko na ngayon yung mga nakikita ko. Madalas, tahimik lang naman ako. Kung di ako yung na-assign mag-preach o mag-lead ng prayer, tahimik lang naman ako dito sa church. Pero, may mga napapansin. Yung dalawang bagong kinasal, alam yan. Alam yan kapag may challenges sa preparation, kahit hindi ko sabihin direkta, alam nila na napapansin ko. Patunay na rin yung mga pictures sa kasal na kahit saglitan lang na may magulat kasi nakuha niya yung bouquet. Saglitan lang may puhunas ng ganon. Kuha ka agad yan mga kapatid, kahit saglit na saglit lang, kahit mabilis na kilos lang, kuha yung bawal mag-iyak, pagtawa, mga kapatid, kasi nga may mga napapansin talaga. At napapansin ko mga kapatid na lagi na lang todo explain ng ating pastor kapag upgraded yung gamit niya. Yung nakaraan mga kapatid, bago yung barong, bago yung sapatos, todo explain. Na parang dapat pag pastor ka, luma lahat ng gamit mo. Dapat kunit-kunit. Todo explain na parang may mali. Mga kapatid, hindi na dapat paliwanag ni pastor yun. Kung unawa natin ito, mga kapatid, alam dapat natin. Dapat maayos ang mindset natin, mga kapatid. Hindi na dapat hindi diskusyonan yan. Kasi mga kapatid, baka may mindset kasi na, member lang naman ako. Member lang ako eh. Yung mga ganyan na pangaral, para supporters lang yan. Hindi naman supporter, member lang ako eh. Mga kapatid, sa puntong to, saan ba galing yung share ng mga Levita? Di ba sa ibang tribo? Ibig sabihin, kapag hindi ka Levita, supporter ka. Sige, labas mo na. Nakita na rin naman, wala nang surprise. Labas mo na yung picture kanina. Ibig sabihin mga kapatid, kapag hindi ka leader, supporter ka. Kasi ganun sa Israel dati. Sabi nga, unbreakable yun, di ba? Ibig sabihin, pag wala ka sa Levita, supporter ka. Hindi mo pwedeng sabihin na member lang. Dalawa lang mga kapatid, hindi pinag-uusapan dito, disciple ka ba o hindi. Ang pinag-uusapan dito, magpapastor ka ba, ako susuporta. Pastor ka ba, leader ka ba, ako supporter ka. Dalawa lang yan mga kapatid. Tatlo, kung isasama mo yung pagpabackslide. Pero pag yung nagayahin yung 10 taon kung gano'n. Sabi nga, di ba, huwag mo nang subukan, masisira ang buhay mo. Ayan. Ngayon mga kapatid, dalawa lang talaga yan. Kaya dapat, mga kapatid, malalim yung understanding natin. Kaya hindi ko rin maintindihan, mga kapatid, yung hamon na sa giving dapat masakit. Dapat masakit yung giving. May hamon na ganon. Pero malinaw, mga kapatid, God loves a cheerful giver. Saliksikin natin ngayon, mga kapatid, saan ba galing yung sakit? Kasi kanina nabanggit
topic na nga rin, di ba? Sa Harmony Pastor sa giving, di ba? Napaka-timely. Saliksingin natin, saan magaling yung sakit na sinasabi? Mga kapatid, ang giving sa bulsa, pwedeng mabigat. Pero sa puso, magaan. Yun, ang giving, mga kapatid, sa bulsa mabigat, pero magaan sa puso. Kasi mga kapatid, tayo mismo ay may problema kung masaya tayo kapag pinagpapala yung church, pero hindi ganun yung nararamdaman natin kapag pinagpapala ang leader. Yan ang direktang punto ng second point, mga kapatid. Kung masaya tayo pag pinagpapala ang church, utos ng ating Panginoon, dapat pagpalain din ng leader. Mga kapatid, paliwanag ko lang para rin naman sa leaders, no? May binanggit doon na yung mga Levita, hindi raw sila makakatanggap ng lupa. Hindi sila magmamana ng lupa. Ayan. Sige, pakihanap na lang. Hindi sila magmamana ng lupa kasi nga, I am your share, sabi ng ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, 40 years, di ba? Yung paglalakbay. 40 years na nanguna ka, naging leader ka. Tapos, wala kang mamanahing lupa. Di ba? Parang masakit din naman yun. Kaya nga mga kapatid, di ba? May karapatan talaga sila. At sinabi na rin naman ng ating pastor, kapag leader ka, hindi ka pagkukulangin, pero hindi ka rin lalabis pagdating sa resources. Sasakto at sasakto talaga. Papaliwanag ko lang din na kahit mga leader, mga kapatid, meron ding pagpiling nangyayari. Kasi nga, may pangangailangan sila, may pangangailangan ng kanilang pamilya. Ngayon, pipili sila, paano ba nila yun babalansehin? Yung pangangailangan ng iglesia at pangangailangan ng pamilya. Nasa pagpili din ng leader yun, mga kapatid. Kaya applicable sa lahat. Kasi pwedeng magkamali rin naman ang leader na gamitin ang lahat para sa pamilya. Wala nang itira para sa church. Pwede naman puro sa church, may hirapan man yung pamilya. Ngayon mga kapatid, pati leader may kita natin, may pagpili. At mas mabigat pa nga yung kailangan nilang harapin na choices. At application din sa fellowship mga kapatid, di ba kapag ang mga pastor natin, na-assign talaga yun sa iba't ibang lugar. Di ba Pastor Richard dati nasa Nueva Ecija, ngayon nasa ibang lugar naman. Mga kapatid, kapag tulad ka ng tribo na big time, tribo ng Reuben, tribo ng Gad, dami nilang ano, di ba? Dami na hari-harian, big time. Minsan yan yung pipigil sa'yo na pumasok dun sa pangako. Kaya pagdating dyan sa Levita, hindi sobra-sobra yung binibigay sa kanila. Kasi pwede silang ipalipat ng lugar na nangyayari ngayon sa fellowship natin. Yun din mga kapatid ang katotohanan na dapat maintindihan. Kasi kapag may bahay ka na, di ba? May gate pa yan, may CCTV pa yan, tapos may kuryente pa yan, di ba? Yung ano, para makapasok, mahirap ngayon pag inassign ka sa ibang lugar. Ayan. Kaya mga kapatid, makikita natin, lahat tayo dito, bawat isa, merong choices na nasa harapan natin. At yan ang last point. Responsibility regardless of choice. Ano man yung piliin mo, leader ka man, supporter ka man, may hahawakan kang responsibilidad. Diba sa trabaho? Diba sa resources? Diba sa studies? Diba dapat yan, umaangat ka? Pag ba nagtatrabaho ka, gusto mo isahod mo, ganoon na lang din. After 10 years, ganoon pa rin sahod mo. Kapag ba nag-aaral ka, gusto mo grade mo palang lagi. Diba dapat umaangat ka? Ganon din sa church, mga kapatid. Babalikan ko lang yung preaching sa revival. Ang isang preaching sa revival, contentment kills. Totoo yun, mga kapatid. Kaya kailangan natin ng wisdom galing sa ating Panginoon para hindi tayo maligaw. Kasi mga kapatid, baka naman, naghahangad tayo umangat ng umangat, mawala naman yung pagpapasalamat natin sa kung anong blessing ang meron tayo ngayon. Maging maingat tayo, mga kapatid. Kasi yung kinaiinisan natin, ninyo lang siguro, yung kinaiinisan sa gobyerno, damay ako doon, di ba? Nakita ba natin na maganda ba kapag hindi ka marunong makontento? Naisipin mo, mali-mali pa yung dala, pero hindi pa rin kontento. Makikita natin, kailangan ang wisdom galing sa ating Panginoon. At isi-share ko lang yung personal experience ko nung revival. Nagpe-pray pa rin ako para sa family members kahit na thankful na talaga kasi nga nakasama ko na si nanay, si Claire, at alam ko susunod si tatay. Hinihintay ko lang talaga yung leader ng pamilya na yun. Kaya, nagpe-pray pa rin. Ibig sabihin, thankful pero gusto pa rin umangat. Yun yung dapat nating matutunan. Thankful tayo, huwag natin alisin yun.
pinagpe-pray ko rin na ang bawat isa lumago kayo. May mga realidad kapag mas malaki yung congregation. Una, bawas yung oras mo may pag-usap sa bawat miyembro. Hindi mo magagawang may pag-fellowship sa bawat isa. Ngayon kaya pa, pero pag lumago tayo, baka abutin ka ng 3 araw, service na ulit, katatapos lang may pag-fellowship. At mga kapatid, kapag ganun nakalaki, hindi makakatakas na ahawak at ahawak ka ng maliit na grupo kahit hindi ka leader, kahit hindi ka disciple. Kasi si pastor, hindi na niya mahawakan lahat pag lumago ka. Doon tayo papunta mga kapatid. At dapat ngayon pa lang, naihahanda na natin yung sarili natin. Kasi kapag ganun kalalaki, delikado yung gumagaya ka na lang kasi ginagawa ng iba. Gumagaya ka na lang kasi nape-pressure ka. Kahit hindi mo naman naunawaan kung bakit kailangan gawin yon. Galatians 6 verse 4 hanggang 5. Pay careful attention to your own work, for then you will get the satisfaction of a job well done, and you won't need to compare yourself to anyone else. For we are each responsible for our own conduct. Sabi dyan mga kapatid, sa verse 4, careful attention sa sarili mong tungkulin. Ibig sabihin, focus ka. Mag-focus ka kung ano yung inassign sa'yo sa panahon ngayon. Hindi mo kailangan ikumpara yung sarili mo sa iba kasi ang responsibilidad, personal. Mga kapatid, sa opisina, meron mga binibigay sa ating laptop. Halimbawa sa akin, may binigay na laptop. Ano lang, hindi ganun kagandahan. Pero yung presyo mga doble, triple. Ngayon, pag nawala yun, hindi yung sisingilin sa office, sisingilin sa akin. Kaya times 3 yung presyo nun. Talaga nga naman, ang kumikita ng kabuhayan. Kaya, sisingilin sa akin. Ibig sabihin mga kapatid, ganun din dapat tayo dito. Sa totoo lang mga kapatid, spoiled pa nga tayo minsan kay pastor kasi sinasagot yung mga gastos sa instrument, sa drum, sa gitara. Hindi naman si pastor yung nakasira, narinig ko na rin naman, di ba? Kung sa opisina yan, kung sino naka-assign, siya yung sasagot. Kaya dapat mga kapatid, matured enough na tayo na kung ano yung inahawakan natin, dapat iniingatan natin. Kung magka-problema, dapat willing tayo ayusin kung ano yung problema. Kita nyo naman, di ba? Halimbawa, laptop. Hindi pwedeng hayaan mo na lang na magpakailanman. Dahil shampoo na ganyan yung laptop, wala man lang pagbabago, pag-unlad. Ganon din mga kapatid, yung mga hamon sa ibig, dapat hindi kumukontra sinasabi ng ating Panginoon. At ganon din sa preaching mga kapatid. Sabi dito, sa verse 4, pakibalik na lang, satisfaction of a job well done. Ibig sabihin, ang makukuha mo kapag pinag-igi mo, yung alam mo sa sarili mo na binigay mo yung best mo. Hindi yung ang hinihintay mo, purihin ka ng iba, pasalamatan ka ng iba. Na kapag hindi ka napansin, mararamdaman mo, ay saan ang effort ko? Kasi hindi naman ako nakita. Mga kapatid, sabi dyan, personal satisfaction na binigay mo para sa Panginoon yung best effort. Kaya sabi dito mga kapatid, responsable tayo sa sariling kilos natin. Iba-iba yung sitwasyon natin. Huwag tayo magkumparahan dito, iparehas natin yung sarili natin, kumpara natin sa iba, iba-iba. Pakiflash yung final image. At dito tayo magtatapos. Mga kapatid, ito, iba-iba tayo ng estado sa buhay, lalo na sa lakad natin spiritual. Kaya dapat alam natin nasaan tayo. Mukhang maliit yung mga nakasulat, no? Pero meron dyan na hindi maligtas. Ngayon, kailangan na si Jesus, siyempre, para maligtas. At pagligtas ka na, huwag mong isipin na pare-parehas lang yung ligtas. Iba-iba mga kapatid. May mga sanggol pa, ibig sabihin, bantayin pa. Pag hindi mo pinagsabihan, gugulat ka na lang, nasa beer house, sanggol tayo. Diba? At meron namang bata pa na nakapokus lang sa sarili. Gusto lang lumago sa sarili. At pagdating dyan, young adult daw, sabi dyan, nakafocus naman sa gawain. Sige, ministry tayo, bigay ko lahat sa ministry. Ministry. Pero hanggang doon pa lang. Kita natin una, di ba? Kailangan pang pagbawalan. Pangalawa, focus lang sa sarili. Tapos papasok sa ministry. Pag young adult, yan, focus sa ministry. Pero daw, kapag umangat ka pa, kailangan, sa lahat ng yan, kailangan natin ating Panginoon. Pag umangat ka pa, maging disciple maker ka naman. Ibig sabihin, hindi ka magtatapos sa ministry. Leader ka man o hindi, magagamit ka para
Okay lang na hindi pa natin alam, hindi pa natin naunawaan yung ginagawa natin dito. Kung bago ka, okay lang. Pero kung matagal na, pero hindi mo pa rin alam yung difference ng Sunday school pati ng preaching, tingin mo parehas lang. Kaya hindi ka umaattend ng Sunday school kasi parehas lang naman para sa'yo. Mahirap yun mga kapatid. Mahirap kung matagal na pero hindi pa rin malalim yung understanding. Kasi mga kapatid, kumikilos naman lagi si Lord para mapuntahan natin yan, makarating tayo sa next level. Kumikilos lagi si Lord. Depende na lang ngayon sa atin kung pipiliin pa natin pumunta. Tulad nung sinabi sa first point. Hindi limited ang application nitong image na to dito sa church mga kapatid. Tingnan natin sa isang linggo, wala pang 8 oras tayo nasa church. Ay, exempted si Sister Miriam, dito nakatira niya. Sa isang linggo, wala pang 8 oras na nasa church. Ibig sabihin mga kapatid, yun lang ba yung sukatan? Kung lumalago ka, yung 8 hours mo dito sa church, Wednesday, Sunday, yun na ba yun? Mga kapatid, yung buhay natin ang mismong magpapakita kung ano yung pinipili natin. Huwag tayo magkamali na okay na kasi okay naman yung oras ko sa church. Buhay mismo natin ang magpapakita ng ating pinipili. Kaya mga kapatid, sa lahat ng pipiliin natin, hindi yung pipili lang tayo kasi sinabihan tayo para lang makasunod. Kasi gusto ni pastor pero pipilihan ka naman. Mga kapatid, pipili tayo kasi kailangan natin. Kasi para sa atin. At kapag narating mo yun, mga kapatid, pipili tayo, hindi lang para mapalakas natin yung sarili natin. Hindi nagtatapos dun mga kapatid, kasi gusto ni Lord, magamit din tayo para lumakas yung iba. Kaya mga kapatid, alisin natin yan. Alisin natin ngayon, kung meron pa, sana wala na, no? Alisin natin yung mindset na member lang ako. Wala naman ako sa ministry. Mga kapatid, choice mo yan. Hindi ka pinipigilan ng ating Panginoon, lumago. Gusto ng Panginoon, tumutulong ang ating Panginoon, kumikilos sa ating Panginoon para lumago ka. Nasa sa'yo lang kung pipiliin mo. Mga kapatid, ang gusto ng ating Panginoon, mapalakas ka at makita mo yung halaga mo. Kasi mga kapatid, sa mata ng Diyos, magiging encouragement ka sa iba. Kahit ano pa yung nakikita mong di maganda sa sarili mo, magiging encouragement ka sa iba kung pipiliin mo. Ganyan ka kahalaga sa ating Panginoon, ganyan ka kahalaga sa mata ng Diyos. Palakpakan natin ang pagtitiyan ng ating Panginoon. Mga kapatid, bago